Ayon sa Philippine National Railways, wala talaga sa schedule ang pagdaan na kagabi ng tren na umararo sa isang jeep. Isa raw po kasi itong service train. Gayunpaman, iniimbestigahan ng PNR kung bakit wala ng crossing guard o nakabantay noon sa istasyon sa Pandacan. Nakatutok si Cara David. Araw-araw, 58 beses dumadaan sa riles na ito ng Pandacan, Maynila ang tren ng Philippine National Railways. Araw-araw, 58 beses ding bumababa ang mga crossing guard para patunugin ng sirena, paganahin ng crossing bar at patigilin ng mga sasakyan. Kumpleto sa safety signs ang naturang istasyon. Pero nang mangyari ang aksidente alas 8:30 kagabi, wala raw crossing guard sa istasyon ng Pandacan. Ito yung schedule ng tren dito sa Pandacan Station at kung titingnan natin yung last trip nito, 8:17 ang nakasulat. Kung kaya, kagabi, around 8:30 in the evening, wala nang crossing guard. Wala nang naka-duty na crossing guard dito sa estasyong ito. Kaya, kung nakikita ninyo yung crossing bar na yon, hindi yan bumaba kagabi nung dumadaan dito yung jeep at nagkasalpukan sila ng tren. Pero meron namang mga signages na stop, look, and listen. At ang sabi ng mga tao, doon pa lang daw sa may lugar na yon, doon sa may istasyon na yon, ay bumubusina na at malakas na daw yung buga ng ilaw ng tren. Pero nagtuloy-tuloy pa rin daw yung jeep sa pagharurot nito. At dito mismo, sa lugar na ito, nangyari yung salpukan ng tren at ng jeep. Ayon sa PNR, service train lang kasi ang dumaan kagabi sa riles kaya wala talaga itong schedule. Kaya raw sinadya ng driver na bagalan ng takbo ng tren at bumusina habang nasa malayo pa lamang. Dito nga sa particular place na to, Biata, yung apparently yung crossing keeper had gun. So alam ng driver yon. That's the reason why napakabagal ng train when it reached Biata. And that's also the reason why it was able to apply the brakes. No? Ang problema kasi sa jeep, sabi ng driver sa yung mga tao namin, it never stopped. Tuloy-tuloy yung jeep. Ayon sa ilang trolley boys, nakita nila ang ilaw ng tren kaya nagtaka sila na dumiretso pa rin ng takbo ang jeep. Alam niyo may paparating na tren? Oo, kaya nga hindi nga kami sumalang dito dahil may parating na tren eh. Yung ulo. Oo, nakita nyo na yung ilaw? Oo, may bumaba pa rin isang pasahero doon. Tapos parating na yung train, hindi pinansin ng jeep na tuloy-tuloy. Giit naman ang may-ari ng jeep, wala raw narinig na busina ang kanilang driver. Bigla lang daw sumulpot ang tren mula sa dilim. Biglang may sumulpot na tren. Hindi raw po kasi bumubusina, wala raw pong ilaw. Sa datos ng GMA News Research, umabot sa 41 ang aksidente sa riles ng PNR noong 2012. 38 ang naitalang patay, 39 naman ang sugatan. Ngayong 2013, mula January hanggang May, nasa 47 ang naitalang aksidente. Karamihan daw ng kaso dahil sa pagpilit na tumawid ng driver ng sasakyan kahit paparating na ang tren. May bigat na 30 tonelada ang isang tren, katumbas ng 60 kotse. Gaano man kabagal ang takbo nito at ilang beses mang magpreno, nakakapaminsala pa rin ito kapag nakabangga. Kaya pakiusap ng PNR sa publiko, igalang ang right of way ng mga tren. May crossing guard man o wala, kapag dadaan sa riles, tumigil, makinig at magmasid. Kami may-ari ng right of way na yan. It's like a private road. So kung makikidaan tayo, di ba? Ang hinihingi lang naman ng may-ari ay you stop, you look, you listen. Balak ng may-ari ng jeep na wagsampa ng kaso laban sa PNR dahil sa kapabayaan umano nito. Nangako naman ng PNR na tutulong sa gastusin ng mga nasugatan sa aksidente. Cara David, nakatutok, 24 oras.